Narinig kita. Teka. Okay. Hello everyone. Welcome to another episode of Old Type Ramblings. We're in episode 4. Quick announcements. Usually, if you all know, you guys already know, we speak in Tagalog, but in important cases like this, quick announcement, I have to speak in English. So, quick announcement: me and Joseph are now with Armored Komodo. I'm with Arcom, and Joseph is now a marketing affiliate with them, but under the Gunpla Photography uh, team. So, yeah, me and Joseph will be creating contents for Armored Komodo. And uh, one more thing is, aside from doing product reviews for Arcom, I'm also an account manager for them, marketing affiliate. So I'm gonna drop my marketing affiliate link for directly to their website, and I would appreciate it if you guys would buy products using that. So that's it. That's it. And okay, let's begin. So, Tagalog na ulit. Tagalog ulit. Ano, kumusta ka, pre? Tagal ng ano natin, yung pahinga. Kumusta ka? Okay naman, pagod. Pagod. Trabaho. Kasi almost end of year, so yung mga tao nag-uubos ng mga leave. Ah, So marami sa office yung nag-take ng vacation leave ngayon. Usually ako, December ko kinukuha kasi umuwi ako ng so hindi pwedeng mag-leave yung mga ibang tao pag December kasi ako kinukuha ko na yung time slot. So ngayon turn nila. So ako yung sumasagot ng mga work. sabi mo nga, na-chat mo nga sa akin nun. So until now, Medyo nag-dive down na rin ng konti. Pero hindi pa rin ubos eh. Daming work. Tawag ko nga doon, happy problem. Mas mabuti ng maraming trabaho kasi walang trabaho. mm. Ano yan? Yung meme ni, si DJ, nakalimutan ko yung, si DJ Khalid, yung Khalid ba yan? Suffering successfully something, nakalimutan ko yung meme na yun. Suffering successfully. Ayun, yun. So, ayun nga, nag-promise ako sa'yo na pinanood ko yung, yung The End of Evangelion. Oh, kamusta? ano, ano, Kagulo, di ba? oo, putang ina. Yung intro okay pa. Yung part ni Asuka ba yun? Tama ba? Yung action Oh, scenes niya, okay pa yun. Okay pa. Pero after nun, dun na medyo nagkagulo. So, pero basically, in short lang, nag-reset, di ba, yung mundo? Tama ba? hindi pa. Ang nangyari, kung tama pagkakaintindi ko, di ba nagkaroon ng instrumentality? Tapos lahat ng tao nag-breakdown yung mga bodies nila. Oo. Kaya naging dagat. Tapos So yun naging yung one, naging nagsama-sama. one. Kaya siya naging dagat. Lahat ng tao naging part ng dagat. Tapos yung second half ng movie, Oh. nangyayari yon during that instrumentality. So yung last two episodes of the series happens during that time, the second half of the movie. Okay. Kaya walang action Sa yung uli. yung season series finale. Oo nga, parang magulong stuff lang yung nangyari. Yung curious ako, bakit sinakal ni Shinji si Asuka sa uli? Yung hindi ko magets. Kasi nagets ko yung part na naging one sila. Okay, nagets ko yun. Tapos yung mundo parang nagre-reset. Ayun. Hmm. So, nagtataka ako bakit sinakal ni Shinji si Asuka. Hindi ko gets na part sa huli. Galit ba siya? Bakit siya galit? Parang hindi ko alam. Baka may na-miss ako. May na-miss ata ako. Hindi, kasi pa rin niya. Pagkakaintindi ko, parang conflicted pa rin siya. Hmm.
Okay. Kahit na after all yung nangyari na dun sa instrumentality. Kasi 'di ba silang dalawa yung natira. Mm. Oo, silang dalawa lang. Yung nabasa ko si Asuka kaya siya natira doon kasi nung nangyari yung instrumentality nasa loob siya ng Eva. 'Di ba? Mm. Eva is the safest place you can be. So parang hindi yata siya affected Okay. nung nangyari. Si Shinji andun siya kasi he chose to be an individual again. Okay. So yung second half ng movie, lahat ng mga mental stuff na nangyayari sa kanya, lahat ng mga nag-uusap-usapan niya with other people, all led to him deciding na hindi gusto ko pa rin ng individuality. Mm. Okay. Okay. Naalala ko yung part na yun, parang sinabi nga niya yun na ayaw niya pala. Parang nagbago yung isip niya. Tapos, Oh, iniinis ko, tapos yung, parang too late na para magbago yung isip oo, mo. Ang weird nga nun. parang pinatay mo lahat ng tao tapos biglang siya, ay, mali. Oo. Hindi ko pala gusto. Tapos, okay, nung inexplain mo na kaya ganun, kaya nandun si Asuka, kaya siya naiwan dun. Kasi baka nga nasa Eva nga siya, parang make sense nga yun. Tapos, ewan ko. Hmm. Tapos, kaya lang siguro sinakal ni Shinji kasi ano, ewan ko. Baka hindi niya nagustuhan yung nangyari sa mundo, kaya parang, ewan ko, baka nag-ano lang siya. Naglalabas ng, Parang nagla-lack out siya kasi oh, naglash out. Mm. uh, kaya walang ibang tao. So, yun. Ang trippy ng movie. Parang ano, nung pinapanood ko siya, nakaganto lang ako. Nakaganyan lang ako. Pero buti natapos ko. Marami ako nabasa dati na binge watch nila yung Mm. series up until the movies. After nilang gawin yung may depression na sila. Yeah. Hindi nga siguro ano, hindi yung Evangelion hindi nga siya ganoon ka complicated. Kung nagets mo na yung events, no? Hindi na siya ganoon ka complicated. Mm. Mm. Pero hindi kasi nila sinasabi outright. Ah, oo, sa bagay. Tapos merong interview at na lumabas recently na Evangelion is not, like you said, it's not complicated. Mm. Mm. Pero it's just presented that way na mukha siyang komplikado. Oo nga, oo nga. Ah, parang naalala ko binanggit mo sa akin yung before. Sa chat ata yan. Parang nabanggit mo siya. Anyway, ayun, experience siya. So, kaya pala ano, gusto mo panoorin ko yun. At least. Di ba? Parang anong other movie mo siya mako-compare? Mako-compare? Wala eh. Meron ba? Parang wala. Ang dami kong napanood, tapos yun lang ata yung ganun yung katrippy yung ano, napanood ko. Tsaka very parang religious, no, yung story. Tama ba? May pagka-religious talaga siya. Based siya sa Dead Sea Scrolls kuno. Sa ano sa? Kaya di ba may Lilith, Dead Sea Scrolls. Dead Sea So kaya Scrolls. meron mga Lilith, angels, ganyan. Mm, Based na ganun. sa bagay. Tapos mga Ah, alien yun eh. oh. Kung magda-dive deep ka into the lore, mga alien yung mga yan. Kung bakit dumarating yung mga angels. Mm. Siguro dito nagkataon talaga na may mecha. At least nagets ko na yung story. Okay lang. Rebuild na after. Ano na? Rebuild? Rebuild. Wala yun ata sa Netflix eh. Rebuild. Sa Amazon Prime ata yun. Check ko. Amazon Prime. Check ko sa Mura lang Netflix. ang Amazon Prime. Kano yung $4 a month? Kano yung $4 for 8,100? Mura lang. Pero yung problema ko sa Prime, parang pili lang talaga yung gusto mong panoorin. Tapos yung the rest, parang puro indie movies na. Ang daming indie movies dun eh, no? Time.
Ito maganda. The Boys. Invincible. Yan. Oh, actually, nung nagkaroon kami ng Prime na libre dun sa namin sa broadband namin, libre for 6 months. The Boys agad yung pinanood ko eh. Oh. Ano? Maganda yung The Boys. Gen B. Pati yung Gen V, pinanood ko rin yan. Okay lang. Very different approach. More brutal. Ngayon, pinaparod ko yung Mandalorian. Late na, pero pinaparod ko yung Mandalorian sa Disney Plus. Parang, ewan ko, hindi ko talaga masyadong trip. Star Parang Wars. gusto ko siyang panoorin. Mm. Pero, masyadong malaki na yung universe niya for me to get into. Sabagay. Magdi-deep dive ka pa. Pero siguro yung movies lang muna panoorin mo. Tapos siguro ignore mo na yung the rest. Pwede ka na Yung movies, Mm. yung movies na panood ko, Okay. hindi ko masyadong gusto yung mga bago. Okay. Yung bago hindi mo Yung nagustuhan. 7, 8, 9, di ba? Yeah. Hindi ko masyadong nagustuhan. So far, sa lahat ng mga modern movies na Star napanood ko Wars. from Star Wars, yung pinaka nagustuhan ko is Rogue One. Yung Rogue. Same. Star Wars Rogue One. Iba yung feels niya. Yung, Ah. oo. Tapos yung in-explain niya yung yung pinakamalaking plot hole ng episode 4 eh. Kung bakit merong big spot. Yung Death Star. Oo, Yung explain niya. yung Mandalorian, may pagka Rogue One-ish siya. So, kung may enjoy mo siya, if ever. Maikli lang din siya. Yung series. Anyway, yung build ko, ginren ko today. Today, tinapos ko yung paint. Ayan. Yung binibuild mo na Barbatos type. Yung entry ko dapat sa GBWC. Patapos na siya. Aga mo para sa next year. Yeah. Ay, nakita mo yung entries, no, sa GBWC? Ang konti ng sumali. Ang konti. Konti. Hindi ko masyadong makita yung quantity kasi yung mga magaganda lang yung mga pinupost nila. Yeah. Pero ang konti ng sumali. Tapos, yung mga maganda talaga na builds, parang konti lang din eh. Feeling ko talaga, Dito sa, ano yan? Dito rin sa Singapore, parang konti lang yung sumali. standout. Yung nag-stand out. Konti lang din. Konti Ganun. Nakalimutan ko anong country yon. I think sa Malaysia ata na GBWC. Yung may nanalo na may bootleg part. Diba si Barbatos, Indonesia? Oo, yung Barbatos na SDMG something. Di ba si San sabi niya? Oo. Surabaya ba yun? Grabe yun. Isipin mo, nakakapanghina yun, no? Bootleg na nalo. To be fair naman, sa sobrang dami ng mga bootlegs ngayon na lumalabas, parang mahirap din mag-pick. Pero, no offense sa judges sa GBWC. Kung builder ka talaga, makikita mo eh. Mapapansin mo kung may isang part na bootleg talaga. Ako, napapansin ko, pag may bootleg o kaya third party na add-on or something gano'n, makikita mo naman kasi kapag nagbe-build ka talaga. So, wala eh. No offense sa GBWC, pero yan eh, marketing shiz lang yan, no? Money! Oo, in a way. Yeah, in a way. Para sigurado na every year meron bumibili. Pero si Kenny Lim, Toymaker, shout out Kenny. May pinost siya na parang slowly niyang pinapakita yung mga builds sa Singapore na entry sa GBWC, ng mga nagustuhan niya. So, ayun, may isang build na MK, nakalimutan ko. Yung bagong
Psycho Gundam, Mark 2 ata yun. Oo. Nakita mo yun? Nagpunta ako doon eh. Nakita mo yun? Like, in person Kasi malapit lang sa amin. Nice, nice. Isang Malapit lang. isang bus lang sa amin, tapos on the way home, dadaanan ko. So yung last 2 days na dumalaw ako, yung unang araw, kasi Tuesday nag-start yun eh. Yung nagdaan ako ng Monday, nag-set up pa lang yung mga tao. So may mga nakita ko mga ibang entries, pero yung karamihan ng shelves is naka-cover pa ng curtain. So the following day, bumalik ako. Ayun, meron ng mga meron ng mga nakabukas na mga entries, naka-display na lahat. So na-picturean ko yung mga nagustuhan ko, pero parang sobrang, as compared to previous years, mas konti yung mga sumali. Kasi yung pinakita ko sa group chat yung yung angel na merong wet wipes. Ay, okay. Nalo ko yun. Yung share mo nga yun. Yung Gundam yung pinalutan lang niya ng wet wipes tapos sinabit niya. Alam mo nakakalungkot sa Asia. Kumukonti yung yung entries. Sa Amerika parang ang lakas eh. Lalo na sa Canada, ang daming GBWC champions doon. No? Mabibiling mo sa kamay mo, ang dami. US naman kasi ang dami lang states. Pero ang napapansin ko recently, or at least kung ano yung nakikita ko online, yung mga nananalo na entries ng US, maliliit. Parang maliliit. Yung entry nila? Maliliit yung mga entry nila. Parang, di ba may ibang mga nanalo lang, walang diorama, as in kit lang na customize. Or yung diorama nila is maliit. Parang ganun lang. Parang simple dito, lang. Mina-maximize nila. Ay, oo nga, no? Maximize nila yung di ba? Oo, parang dito busy looking, tapos doon parang minimalist, tapos nakafocus sa team talaga. Doon sa Tama ka doon. Oo nga, no? Tama ka doon. Yeah. I guess depending nakikita ko yung kapag ina-announce sila yung nanaro sa US or from some other state. Parang nakita ko, paano mananalo yan sa mga gumagawa sa Japan, gumagawa sa Hong Kong, sa Korea, Pilipinas. Tama ka dun. Pero, okay, so, US, siguro ganun talaga yung taste nila. Pero, dito sa Asia, parang ang daming issues sa GBWC. Like, sa Philippines, ayoko mag-name drop, pero, yung rumors na gine-gatekeep ni itong tropa na to na yung kalaban ng community, gine-gatekeep niya yung GBWC PH. Parang feeling ko this year, umiikot talaga siya yung rumors na yun. Kasi ang daming ayaw sumali, ang daming mas prefer nila sa PSMS. Ang daming ko nakilala na ikaw, huwag kang sumali sa GBWC, wag sayang lang efforts mo doon, blah blah blah, ganito ganyan. So, I think kasi parang last few years, ever since na pumasok ako sabi, parang halos every year merong issue with GBWC eh. Talaga? Aside doon, sa binanggit ko? Aside. Okay. So I guess it's a thing. Pati yung kay San. Yung kay San parang every year, dalawa. Talaga? Minimum 2 issue. Sa GBWC? Kasi diba parang Jakarta at Jakarta. Surabaya yata. Oo nga. Parang dalawa sila. Dalawang GBWC. Okay. The same issue. Anyway. Ako hindi na ako... Dito, maraming mga sumasali ng GBWC para makakuha ng badge. Yung pin. Kasama mo, binibenta nila. Kasi tama ba? Ako, bibili ako. Makita mo sa Shopee. Pero, ayun. Basta PSMS talaga. PSMS. Tsaka, yan yung isa pang contest ni Toymaker.
Kalimutan ko yung pangalan. Ano yun? Ano yung dito? Oo, sa Singapore. Hindi dito, Tetsujin. Ayun, Tetsujin. Fingers crossed sa Philippines din yan. Shout out Kenny. Ay, ano pa ba? 2 days ago. Basta nung October 11, nag-celebrate kami birthday ng misis ko. Tapos dumaan si Renan, yung host ng Perfect Grade. Shout out, Ren. Tapos ayun lang, nagkamustahan kami, naglasing siya. And ayun, may bagong member pala sila. Kung alam mo, si Eric Lim, si OG Builds. Ayun, congrats, Perfect Grade. Solid yun. Nakapunta ka ba ng GBWC? Sila pumunta, ako hindi. Malapit lang sa akin yun pero hindi na ako dumalo, hindi ako interested. Nakita ko ng entries online so okay na ako. Pero sila dumaan, may early access nga yung Perfect Grade so angas nun. Through Arcom? Hindi parang feeling ko hindi dahil Arcom, feeling ko because nag-reach out sila directly mismo sa sa tawag doon? Sa event coordinators ng Banky. I don't know. Sinapanood ko nung isang araw yung yung part 2 nila. May mga in-interview nila yung mga in-interview nila yung mga sumali before sila nanalo. Before nanalo. Oo, before nanalo. Si Ales. Before the judge. Kilala mo si Ales? Grabe yun, no? Diba? Nag-second place siya. Oo, sa GBWC. Second place. Oo, yung Zaku, ano yun? Yung nag-champion is yung si Liquid Form. Si Liquid Form yung nag-champ. Yung parang Japanese style na diorama. Paano kanya nagawa yun, no? Yung may nakaganon, tapos yung may muka. Grabe, no? Paano yung nagawa yun? Curious ako paano niya ginawa. Pero si Alice, pina-follow ko yun, friend ko yun sa Facebook. Tapos, yung process niya talaga. Ano member sa group yun? Oo, member din siya sa group. Pinapost niya yung works niya. Tapos kita-kita mo talaga na ang dami niyang ginagawa. Alam mo yung nakakatawa? Oo, ano yun? Wala pa silang trabaho. Yun nga natatawa ako kasi laging may whip. Tapos laging meron, di ba? Oo, laging meron. Tapos, di ba, ayun na, nag-announce na siya, nanalo siya, second place, ganito, ganyan. Biglang, may post siya ulit na bago na, ito, bagong whip, parang back to normal, parang gano'n. Sabi, back to normal, kakapanalo lang na ito, magpahinga ka naman. Gusto kong gumanon sa kanya Yung ibang comments gano'n din sa kanya, sabi niya, grabe, bilis naman ni sir, parang gumaganon sa kanya. Lap trip So, shout out Alice, congrats. Tsaka Liquid Form. Congratulations. Uy, dude, may malaking chance nakikinig sila kasi ang dami nating views. Ang daming views. GBWC is GBWC is healing. 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 Well, sige, alam mo, masasabi ko rin yan, nag-heal yung GBWC if next year, ganun, parang same din. Ayan. Kasi mali mo, naglaylo lang siya this year, di ba? Ang dami kasing nangyari sa kanya Oo. Di ba? Kung next year nanalo siya, ewan ko na. Pero pag hindi, di okay. Di wow. Hindi, ang naman doon, kung deserving naman na manalo, hindi pa panalunin nyo. Sabagay. Pero we don't need to like it. Oo. Gets. We don't need to like the decision. Kung they feel that it's deserving. Pero kung obvious na meron namang ibang mas magaling, tapos mukhang luto, yun yung magiging issue. Tama. Wala namang problema for me, walang problem yung if you have the skills, then you win, then that's fine. Pero kung somebody else submitted something that's better, sobrang obvious na luto, doon na yung merong issue, yung organizers na yung merong problem doon. It's either that na quote unquote luto or yung judges lang talaga yung
Problema. Ganun lang yung taste nila. Hindi. Um, Yung judge, hindi naman local yung judge yata eh. Local? Sino sabi hindi local? Huh? Local. May in-interview sila Renan na Ay, hindi daw local yung judge? Oo, hindi. Nagka-travel nga daw eh. Oh. Okay. Eh di good. Okay yun ah. Teka, so matagal nang ganun yung judges sa GBWC or this year lang? Hindi, yung pagkakaalam ko, meron dapat na representative from Japan na bumibisita sa mga okay. GBWC. Gets. Hindi pwedeng wala. Pero Gets. nung COVID years, siyempre hindi nila pinabiyahe. So yung judging is purely online, parang pagbabasa. Okay, gets ko na. So ever since the pandemic, ganun siya. Interesting yun ah. Anyway, wag tayong mag-deep dive sa rumors. Basta ayun na, GBWC happened. Mag-continue tayo sa meron tayong we have this community question for this episode, which is, what is your favorite mobile suit design? Okay, so I'm gonna share first the comments from the community, and then me and Joseph will mention our favorite mobile suits. So first off, Makorako from X or Twitter, he mentioned his favorite mobile suit design is the Gundam X with the yung satellite system. That's actually an underrated choice. Nobody loves the Gundam X except for this guy. What's next? Tech78_02 Jesta. His favorite mobile design is the Jesta. And Ultramarine guy, shout out. Alam ko Pinoy ito eh. Ultramarine guy is Destiny and Quanta. Okay. Okay, lastly. Lumalabas yung ano yun? The age of the person shows. Ganun ba yun? Oh. Okay, ito madami dito sa Facebook. Alan Lau, Freedom, Vincent Esguera, favorite design, Cosmic. Alan Lau is what? Which one? Freedom. Yun lang sinabi niya eh. Freedom. Freedom okay lang. So must be the strike freedom. The basic freedom. Vincent Esguera, Cosmic Era Design. So, okay. So, Seed. Mactan Chan, Ashtrays. Ayan, he showed his collection of ashtrays, which is, it's actually not bad. He has all of the Power Ranger, the gold ashtray, the Mirage purple ashtray, the green ashtray, and the blue. These are rare, by the way. These are rare. Except, if you have bootleg. Ruiji Reputin. How dare you? Ruiji Reputin. Favorite design is the Hyakushiki, the Blitz Gundam, Dynamis from 00, and the Giraga from Gundam Age. Dami. Just choose one, guys. Just one design. Jimmy Edwards' favorite is the Nu and the High Nu. Ricky is the whole 00 OG team. So Exia, Dynamis, Curios, and Virtue. Jungtech, shout out Jungtech. His favorite is the Astray and the GM. Okay. So, that's it. Dami nag-reply sa Facebook. Thanks for sharing, guys. Okay. Ikaw ba, dude? Sining best mobile set design in your opinion? Parang outlier yung mga yung favorite ko. Pero may outlier. Hindi yan. Siyempre, in your taste yun eh. So, sa akin, I have to choose one lang, no?
Dapat one lang. Ewan ko, mga to, ang daming sinabi. Ayaw mag-relax. I would say outside of the grandpa, outside Outside? of Okay. outside of this guy. Okay lang. This guy. I mean, outside of the original. I would say turn A. Turn A. Turn I A. will die on that hill. Wait. Yung mustache, di ba? Tama ba? Mustache. Okay. Uh, Good choice, bro. the maraming mawibirduhan doon, pero Ang dami nga. Pero I think tama ka when you say it comes with age kung ano yung choice mo. Kasi thank you. Hindi. Early 2000. Yung turn A? 30,000 Turn ba? A came after Wing. After Wing. Talaga? Nauna yung Oo. Wing? Wing is So mas lumaba yung mid-90s. Wing. Turn A came after. Talaga? Ina-expect ko Wing yung mas matanda. Anyway. Wing nga yung mas malanda. Sorry. Baliktad. I mean, akala ko turn A yung mas matanda. Pero good to know na mas matanda yung Wing. Design-wise lang, it looks older. Kasi yung design language niya is parang iba. I would say retro futuristic. True. It is retro. Very retro. And siya? Yung nga kino-compare nila na it's a Studio Ghibli if Gundam, if Studio Ghibli made a Gundam. Yun. Turn A. It would be Turn A. Oo nga. Oh, okay yun ah. Pero, ngayon ko lang narinig yun. Pero I would say more of Princess Sarah. Sa bagay. Oo nga no, parang may pagka-Ghibli nga yung Turn A. Yung scene pa lang na yung nag-laundry tapos yung mga kalabaw. Oo nga, tama ka dun. So gusto ko yung series niya kasi the way that they animated the mobile suits, hindi siya yung sobrang dynamic. Diba, you compare it with Wing ngayon, puro mga aura farming ganyan. Yeah. And sila Seed, sobrang dynamic mga posing. Aura farming. Diba? So aura farming, whereas Turn A, farming lang. Walang aura, farming lang. Diba? Like you have a cow inside the Actually, the chest. Yeah. Hindi ko pa napanood yung Turn A, pero interested nga akong panoorin siya. Parang chill siya. Tama ba? Chill. May pagka-chill siya kahit paano. Nakakaantok siya. To be fair. Ghibli nga. Nakakaantok siyang Ghibli nga. Char lang. Nakakaantok siyang panoorin. Pero yun yung appeal niya sa akin eh. Yung ang old school ng Okay lang. Actually, ako din gusto ko yung ganun. So, ayun nga, ulitin ko. Kasi may mga kilala ako na gusto yung Turn A. And, ayun, same age natin. Same age natin. Yun lang masasabi ko. Kasi the good thing about that, you have Turn A. And from that same series, you have Turn X. Diba? Oo nga. Ang ganda rin ng Turn X. Ang ganda yung Turn X. Ang ganda nga. Gusto ko nga ng MG din nun eh. Kung diba? Magkaka-chance. Holy Grail. Holy Grail. May chismis sa akin yung office mate ko na may reissue? Magre-reissue daw later this year or early this year. Sige. Nag-iipon na ako. Bilisan mo na. Oo. Okay yan. Ako yung favorite design ko naman, yung Jagan lang. Yung Jagan. Kasi mahilig ako sa grunts kasi ng Feds. Yung Jagan kasi yung very parang militaristic talaga nila. And may pagka-police kasi, parang Patlabor. 'Di ba? May pagka-Patlabor. Yung design ng Patlabor naangasan din ako eh. So very perfect for yung Patlabor. Police car. Yeah. Police car na May
patlabor, tas next yung, ano yung Macross, tama ba? Yung may jet na may legs yung, tama ba? Macross pa yun. Ayun. Yun, isa rin dun yun na gusto ko yung design. So, yeah. Thanks guys sa pag-answer ng community questions. We will have another next time focusing more on mental health. Hello. What do you do for mental health? Oo. Sinend ko sa'yo, dude, yung featured photographer. Ayun. Okay, Dimas, congrats. Char. Dimas Ramadan. Dimas Ramadan. Lala mo? Wala atang, I don't think there's an edit. No? He didn't edit this using apps or anything. These are like raw shots, if I'm right. Right? Wow. Wow. No, great posing, bro. I feel that it could be better if it's not RG. Maybe if it's, RG is kind of, is it rickety? It's just a hand grenade. Yeah. It might be a hand grenade. That's why he might be trying to be careful on posing. Man, look at those inner details, though. Inner frame details. It's great. Ah! Wait, does this happen in the show? I haven't seen it. No, I don't know, man. I don't know. I didn't watch the show. Is this the one with the Physalis? If I pronounce that right, or no? Yung may Physalis. I don't know. I think so. Yung may malaking beam bazooka. Yun, napanood ko yun, and I don't remember that happening. Baka trip lang niya. Great posing though. I like the face because may pagka MK2, no? Parang Gundam Mark 2 siya na menacing yung chunky mukha. Yeah, also chunky. I like the face, really. Oh, I love Mark 2. Yeah. I love that too. Ayun, no? Menacing glare kapag when looking down. Love it. But the eyes are always hidden. Yeah. Pero okay lang. Looks great. Next episode, bro, ikaw yung pili ng feature. Dapat si Ilaya pala, no? Sige, ikaw na lang muna. Ayan, ito. Halatang hindi stickers yung yung mata. No? Stickers ba yan? Hindi, no? Hindi. Sticker. Sticker ba? It's the same, oh. This one is sticker. Okay. Inisip ko lang kung sticker yan, yan eh. Mas shiny. Pero parang ang dark kasi ng mata niya. I know. Okay. Kita na. Okay, sticker pala. Okay. Sticker. It's just that the angle that it takes makes it the head is always looking down. Right. Apparently supposed to be more menacing like that. So this is a good set. Yeah. Ano kaya yung backpack niya, no? Kung is that a weapon or parang radar? Or any thruster lang pala ata yung thruster. Thruster. Thruster pala. Man, I wanna get one. Ganda. I can't bring to touch another RG. Another Gundam RG. Mark 2 HG na lang, no? Titans version. No. I've been thinking if I get a Mark 2 kit, and I've always been trying to justify buying a Mark 2 kit. It would be the PG. Good choice
for the PG because aside that it being the cheapest option. Wait, No, the Titan is it? version? Yeah, I think it's the cheapest PG. Taipan. 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 Bandai, bro. Kalaban yun eh. No. I mean, maganda yan yung PG na Mark II kasi ano? Yan. Alam ko kailangan mo mag-screw ng something diyan eh. If I'm right. Tama ba? Lumang PG kasi. Pero maganda pa rin. Lumang PG merong tornilyo. Oo, maganda pa rin. May ano pa rin na inner frame details. Good for display. Gusto ko rin isa. Ayan, add to cart na. Out of stock. Parang holy grail na rin yan eh, no? May makita ka ba bang ganyan? Meron pa. Ganun? Siguro pag tinry mo. Try talaga. Nice. Ito SGD, bro. Only one left. Dali, bili mo na. Napa-shopping. 200. Pa-shopping sa live stream. Let's go shopping. No, nagpunta ako dito sa VCA last week. I was there last week kasama yung family ko. Kasama yung mga anak. Tapos tuwa yung mga yan. May certain may certain flair yung warehouse warehouse vibe. Ako yung masaya nung nagpunta doon kasi binilan nila ako eh. Ay we? Bakit? Anong occasion? Ano occasion? Trip lang? Nung birthday ko nung nakaraan. Birthday mo? Tapos ang tawag dito. Kailan? Kailan ba ako na-birthday? Ano petsa na ba ngayon? 2 weeks ago. Puta, 2 weeks ago pala. Happy birthday, bro. Di ka nagsabi. Di ka nagsabi. Hindi ko ma-ina-announce. Sa bagay. Announce. Shy type ka pala, no? Thank you. Thank you. So, congrats. Nagpunta kami doon. Pero yung mga anak ko, sabi niya gusto na akong pila ng regalo. Okay. Tapos yun yung naisip nila kasi nga nakita nilang andun na rin kayo. So, tapos sila namili sila tig-isang gift. Ano yung nakuha mo? MG MG Wing. Verka? MG Wing TV. Yung TV version. TV version yata. Maganda rin yun. Maganda rin yung TV version. Tapos yun yung pinili ng anak ko. Yung anak ko na lalaki, pinili niya Charles Zigok. Zigok na MG. Na MG. Maganda rin yun. Charles Zigok na MG. Maganda rin yun. Bakit nakakatawa? Maganda naman yun Hindi kasi you'd think, di ba, na kapag bata, ang mag-gravitate sila towards more normal looking mga normal looking kids. Sabagay. Tapos Zico, yung may ulo ganyan. Right. Sa kanya talangka. Uminit lang. Pero alam mo dude, okay yan kasi 'di ba may MG Char Zako ka before? Ayun. At least parang pasok sa collection mo. Nasaan na ba 'yon yung yung build mo before na yung may inner frame na Charles Zako na MG? Nandiyan pa rin ba? Andun nakatago sa cabinet. Nice. At least pasok sa collection. Gusto ko nga kumuha nung di ba sabi ko kuha ako nung mechanical clear na sasabi.
Kukuha ka? So, Kailan mo sinabi yun? Last episode? sa chat, sa mga group Sa chat, chat. sa mga group chat. Mechanical Mahal clear yun. na sabi. Mahal yun. Ano, Verka Mas mura ba? siya kaysa mas mura siya kaysa dun sa regular. Mechanical clear, mas mura sa regular? Mas mura siya kaysa regular. Bakit? Ang clear kits kapag makuha mo siya through official means, so kapag Official means. exhibition or Gundam base ganyan, Mas mura siya? hindi scalper, Gets, mas mura gets. siya. Hindi scalper. Ganon. So yung retail niya talaga mas mura compared sa original. Interesting yun Kasi yung nakuha ko na MG Alex, mas mura siya than normal kit. Kasi siya clear color. Okay. Solid pala. Saka, Ayun. saan mo plano bumili ng mechanical clear? Hindi ako nakabili kasi naubusan agad ng stock. Nag-open kasi available siya sa GBWC ngayon. Limited. Okay, gets. Sa mga limited. Tapos naubusan ka 11 o'clock yata or 11:30. Ubus na. Marami pang stock. Lunchtime ubos na daw. Ganun yun, dude. Ganun dun. Kahit sa GMKC dito sa Philippines, ang bilis ng mga tao. Yun pala yung official means na binanggit mo. Official means. Kapag official means, yan yung mga events, Gundam base, yan, mura lang siya. Di bale, ayun. Me and, like I said earlier, Joseph is like a part with affiliates with Armored Komodo. So I'll be sending him some supplies from Arcom as well, like paints lang. Paints. And meron akong nag-weather ka ba? Paint this. Ano yung base? Base ba yan? Expansion base set yung ayun. Saan sa Daiso ba yan? Extended flooring. Mahirap makahanap ng ganyan dito. Mahirap. Okay guys, thanks for watching. Bye.